sa ating maihayag sa atin ng Diyos ang kanyang kalwalhatian. Alangan naman, halimbawa, sasabihin natin, ang Diyos ay supplier, tapos yung nagpapahayag ay walang makain. Hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Tayo yung unang husgahan. Tayo yung unang makakatanggap ng punishment. Yung judgment. So kaya nga, ito'y sinasabi natin na totoo ang Diyos natin. Tapos pagdating natin sa iba, parang wala namang pagbabago. Paano mag-glorify ang Diyos sa atin? Paano luwalhatiin ang Diyos sa atin kung tayo mismo na nagpapahayag ay laging tingin, lagi na lang nanghihina o lagi na lang parang walang pera? Do you think na sasabihin parang namang hindi naman totoo ang Diyos niya? Sasabihin na the best supplier daw ang Diyos, bakit wala yung masaing? So kaya nga, tayo muna yung pinagpapala ng Panginoon. Pinagpapala tayo, ginagabayan tayo, at sinusustentuhan tayo ng Panginoon kapag isinusuko talaga natin sa Kanya ang lahat. Kaya nga ito yung sinasabi na nakikita, ito yung sinasabi na sabi, pinakakakaraniwang bagay tulad ng pagkain, pag-inom, dapat ito ay nagpaparangal sa Diyos. Dahil ang ating buhay, may layunin tayo. Ang layunin ng ating buhay, ang pinakalayunin ng ating buhay, bilang mga mananampalataya, to glorify God. Luwalhatiin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Do you think na maluluwalhati ang Diyos kapag tayo ay laging namumblema? Lagi na lang nangungutang. Wala dito, wala dito sa iba. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung hindi lamang tungkol sa malaking gawa ng pananampalataya, kundi pati na rin sa pang-araw-araw natin mga pagpilian at saloobin. Mahalaga pang-araw-araw na pagkilos kahit na sa pinakakaraniwang bagay tulad ng pag-inom, pagkain, dapat pinaparangalan natin ang Diyos dahil ito yung sinasabi ng mga aral sa buhay na mamuhay tayo ng may motibong nakasentro lamang ang pananampalataya natin sa Kanya. Ito yung sinasabi na dapat alam natin at itanong natin sa ating sarili, nagdudulot ba ito ng kalwalhatian sa Diyos kapag ginawa ko ito? So bago tayo gumawa ng mga action, desisyon, kailangan itanong natin sa Panginoon, ito ba ay nakakaluwalhati ba ito sa Panginoon kapag ginawa ko ito? So ito yung dapat natin itanong sa ating sarili bago tayo gumawa ng desisyon. Kahit sa trabaho, negosyo, relasyon, para maiwasan ang makasariling pamumuhay. So, di ba, may mga kahit magkapatid o mag-asawa, nag-iinggitan. So, parang nag-iilan pa rin, imbis na magtulungan. So, kaya nga ito yung sinasabi na ang ating mga pagpipilian ay dapat magpapakita ng kababaang loob, pagmamahal, at hindi pagmamataas o paghahanap sa sarili lamang. So, dahil ang tunay na kahulugan ng ating buhay ay matatagpuan lamang natin kapag ang lahat ng ating ginagawa ay ina-acknowledge natin ng Diyos at inaayon natin sa kalooban ng Diyos. So yan ang tunay na kahulugan ng buhay. So kaya nga dito sinasabi na ang pagsamba ay isang pamumuhay, pagluluwa natin sa Diyos ay hindi limitado sa simbahan, ngunit ito'y naaangkop sa ating mga ginagawa. Maging sa trabaho, negosyo, relasyon, lahat ng pag-uugali natin, ito'y uri ng pagsamba sa Panginoon. Kaya nga, ito yung sinasabi na dapat
ito'y nakakalugod sa Panginoon. Kaya, yan yung sinasabi na gawin natin na to glorify God. So, tulad na lamang sa halimbawa ni Boaz at Ruth. So, ito yung sinasabi na parang naano ko na po kanina. So, dahil dito, ito yung halimbawa ng pag-aasawa at kabuhayan ni Boaz at Ruth ay hindi lamang nagpapala sa kanila, kundi naging bahagi din sila ng angkan ng ating Panginoon Kristo. So, mababasa natin yan sa Ruth chapter 4, verse 13. Kaya kinuha ni Boaz si Ruth na siyang naging asawa niya at siya'y sumiping sa kanya at pinigyan siya ng Panginoon ng paglilihim at siya'y nanganak ng isang lalaki. Sa verse 14, na magkagaling sinabi ng mga babae kay Noemi, pagpalain nawa ang Panginoon ang hindi nag-iwan sa iyo sa araw na ito nang walang manulubos at naway nilalanin ang kanyang pangalan sa Israel. So ito yung God's redemption story. So ito yung kwento ng pagtubos ng Diyos si Ruth na nagdating byuda at dayuhan ay naging bahagi ng pamilya ng tipan ng Diyos. Sa verse 15, ito yung sinasabi sa verse 15, siya ay naging tagapagsauli ng buhay at tagapag-alaga ng katandaan sapagkat ipinanganak siya ng iyong mga manugang na nagmamahal sa iyo ng higit sa iyo kaysa 7 anak na lalaki. Verse 16, sabi dito, na magkagayoy kinuha ni Noemi ang bata at inihiga sa kanyang kandungan at naging yaya niya. Sa verse 17, ito yung sinasabi na binigyan siya ng pangalan ng mga babae kapalit ng bayan na sinasabi, isinilang kay Noemi ang lalaki, pinaglaanan siya ng Obed at siya'y ama ni Jesse na ang ama ni David. So ito yung sinasabi na dahil dito si Noemi ay minsang nakadama ng kawalan at sama ng loob, ay naipalit ng may kagalakan at pag-asa sa pamamagitan ng pagsilang kay Obed. So ito yung naging anak si Obed. So ito yung si Boaz bilang isang kamag-anak na tubusin ang kanyang kasal kay Ruth ay sumasalamin sa tumutubos na pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoon Kristo para sa kanyang mga tao. So ito yung sinasabing angkan ng Mesaya. So dito nagmula ang angkan ng ating Panginoon Kristo. Dito nagmula ang angkan natin. So ito yung si Obed ay naging lolo ng Haring David na inilagay ni Ruth ang direktang talaanakan ng ating Panginoon Kristo. So dito tayo nagmula. So ibang topic na ito, basahin niyo na lamang po sa Matthew chapter 1 verse buong chapter. So iyon lang po yung pasimula ng angkan natin. Nagmula kila doon sa angkan ni Noemi, ni David, the father of David. So yan ang salita ng Panginoon na ipinahayag sa bawat isa sa atin. So tulad na lamang din sa halimbawa ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo ay isa ding inilipat sa banal na espiritu mula sa Asia patungo sa Macedonia para lamang sa mas dakilang plano ng Diyos. So dahil ang pinag-uusapan natin, right person and right career. So ito yung sinasabi si Apostle Pablo, itinuro siya sa tamang direksyon ng kanyang magiging career. So sa verse 6, Acts 16 verse 6, at sila'y naglakbay sa lupaing Phrygia at Galatia na pinagbawalan ng Espiritu Santo na magsalita sa Asia. So ang Banal na Espiritu ang pumigil para sila'y mangaral doon. Sa verse 7, at nang sila'y mag-akay sa Mysia, ay sinubukan nilang pumunta sa Betania, ngunit hindi siya pinahintulutan ng Banal na Espiritu ng Panginoon Kristo. So ito yung guided by the Spirit of God.
So, nais ni Apostol Pablo ng kanyang mga kasama na mangaral sa mga rehiyon. Ngunit inilipat sila ng banal na espiritu. So, kapag hindi tayo pinahintulutan ng banal na espiritu, madadiverse tayo dun sa tamang itinuro sa atin. Tulad ni Apostol Pablo. So, hindi sila pinayagan. So, sa verse 8, sabi niya rito, kaya't sa pagdaan sa Misya ay lumusong sila sa Troas. Sa verse 9, sa isang pangitain, nagpakita kay Apostol Pablo sa gabi, isang lalaking taga-Macedonia, ang nakatayo roon na humihimok sa kanya at nagsasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. So ito yung kapangyarihan ng Diyos sa misyon ni Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo ay kakalat hindi sa pamamagitan ng plano ng tao, kundi sa pamamagitan ng direksyon ng Diyos. So yan ang sinasabi na kahit na ano yung excuse me. So dahil dito, ito yung pagtawag ng Macedonia. Ang pangitain nito ay minarkahan sa pagpasok sa Ebanghelyo sa Europe. So ito yung sinasabi na upang na humuhubog sa pinabukasan ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya sinasabi pa sa verse 10, sabi niya rito, at ang makita ni Apostol Pablo ang pangitain, pagdakay pinagsikapan namin matuloy sa Macedonia, tinakala namin tinawag kami ng Diyos upang ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. Dahil dito, ito yung pagkamasunori ni Apostol Pablo. At kahandaan, kaagad na tumugon si Apostol Pablo na nagpapakita ng pagpapasakop sa pangunguna ng Diyos. So, kahit pala tayo nangangaral, kapag hindi gusto ng Diyos na doon tayo mangaral, tayo ay dadalhin niya tayo sa tinuturo niya na lugar, tulad ni Apostol Pablo. So, hindi siya pinahintulutan na pumunta sa lugar ng Europe, ngunit siya ay pinapunta sa Macedonia. So, dahil dito, ito yung banal na kasulatan, signs God is leading you to the right person and career. So, kaya nga't mahalaga na tayo ay inaakay tayo ng Diyos sa tamang tao at tamang trabaho kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya. So, aakayin niya tayo sa tamang tao at sa tamang trabaho, negosyo. Yan ang kondisyon na dapat tayo ay magtiwala tayo sa Kanya. Ang tamang tao at tamang negosyo or career ay hindi matatagpuan. Tayo ay pinamumunuan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tamang negosyo at tamang tao, ang Diyos ang namumuno sa atin. So, kaya nga sinasabi niya, kapag lubos tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo basta-basta mapupunta sa mga lugar na mali or mga trabaho na mali. Kundi mapupunta tayo sa tamang lugar. Tamang lugar. Kapag nakita natin ang mga palatandaan, ito na magkasama, maaari tayong sumulong na may kumpiyansa na isinulat ng Diyos ang kwento ng iyong negosyo o ng iyong pag-ibig at ginagabayan tayo sa gawain sa ating buhay tulad ng ginagawa niya na hindi mabibilang na mga tao tulad ng halimbawa sa kasulatan na kapag ang Diyos ang gumawa ng kwento o inaakay tayo sa tamang tao o tamang karir, magiging maganda ang buhay, mapayapa ang buhay, masaganang buhay, at matagumpay na buhay kapag inaakay tayo ng Diyos dahil tayo nagtitiwala. So kaya nga ang tamang relasyon at tamang karera ay hindi matatagpuan sa swerte.
Ito ay natutuklasan natin sa pamamagitan ng pagsunod. Pagsunod sa Diyos na handa tayo na magpasakop sa Kanya. So dahil ang pagtitiwala sa Diyos ang nangangahulugan ng pagpapakawala ng mga maling tao at mga pagkakataon para maging bahagi tayo ng plano ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So purihin ang Panginoon. Kaya alam na natin ang tamang negosyo, tamang relasyon. Kapag nasa relasyon na kayo, kailangan ipag-pray. Pray lang ang susi para hayahayang buhay, walang problema, walang may punong-puno ng kapayapaan, kaligayahan, at kaaya-ayang buhay ang bawat buhay mag-asawa at buhay pamumuhay bilang pinagpala ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po